Part 2 of the hurricane. Me and Iris are here now. She's fast asleep. And I just need to put her at the crib. I'm doing more of my task, Mom. Mom, can I go to the... Honey, you cannot go to the dance right now. You can just dance here for now. What's up, everyone? This is Danny and welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ano-ano na nga ba ang mga benepisyong maaari mo makuha bilang isang senior citizen. And for today's video, makakausap natin NCSC or ang National Commission of Senior Citizen Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean Torre. First of all, ma'am, maraming salamat po for saying yes to this interview. Actually, ako ay nagagalak, no? At nahihiya nga ako. At medyo palaging napupostpone itong interview na to. But anyways, thank you for being persistent. And we really appreciate this time na makarating sa iyong mga tagapagsubaybay kung ano yung mga programa na inihahanda ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Sige, ma'am. First of all, ma'am, para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba muna yung NCSC or yung National Commission of Senior Citizen? Ano po yung mandato nito? Ano po yung purpose na to? Kape mo? Ito ay created by law in 2019, RA 11350. Ayun pa. Nakita ng ating gobyerno na we are an aging population. Tumatanda po ang ating Mga hindi pa mamamayan. Busy ba kayo? Po nung araw, ang buhay ng isang Pilipino I ay have 70 years old, bar, nawawala. controller, Makikita these natin ones, mga 100 louder years than old the at students. So, dahil sa kailangan natin paghandaan itong
ang kumuha na ako ng kape eh. sinasabi mo ito, kailangan magkaroon ng isang ahensya ng gobyerno na mamamahala kung ano yung mga benepisyo, ano yung mga government rights, at ano yung mga dapat na programa para sa nakakatanda. Kaya nagkaroon ng National Commission for Senior Citizens. At ang komisyon na ito ay batang-bata at meron itong mga 7 members na commissioners kasama ang chairperson upang ito ay maiipaglalakad lahat ng programa sa buong Pilipinas. Bali, as of the moment po, ano na po ba yung mga programa from DSWD na nalipat po sa NCSC? Okay, ang unang programa na nailipat sa atin ay yung assistance to older person. Kasi meron po yung programa kung saan may pondo na kung saan yung mga ating organizations ay pwedeng konting tulong para lang to fund their meetings and general assembly. So yun yung nailipat sa atin ng taon nito. Ano naman na nailipat ay ang centenarian Ano nga fund. magkakanin ko So, na. effective July 1, 2025, Kaya keso ha, para kay Gillian. ang namimigay Na nga, hindi pa ng na. 100,000 pesos last year, pag umabot ko na 100 years old. And ang pangatlo ay yung pinakasabing trust na ang tawag dyan ay ang expanded centenarian cash of 11,382. So, yun po yung pinakabago kung saan ang national government ibibigay ng cash gift ng 10,000 kapag ikaw ay Salita. Bar controller and Simon Duties controller. Alright. Pagdating naman sa expanded centenary, Patay ka na. bali, Alam yung nakikita namamatay ko ang mga sa ta, pero this nandun yung year, pondo. around anong buwan ma? March, I think? Kunyari, February. 85, ay 83 ka. Hindi ka pa makakuha. Kailangan mag-90 ka. Eh, yung 80 dapat ano Okay. pa yun. Marami kasi nagtatanong, ma'am. Magiging For 80 ka lang. example, yung mga senior citizen na umabot ng 80, 85, 90, 95 by March 2024 to December 2024. May budget na po ba sila? Wala pa. Or wala? Ngayon, ang ibinigay na budget ng DBM sa NCSC is to cover the milestoners ng January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Anong ibig sabihin nito? So yung pag-milestone ages, nung ito Milestone ay age pala naging tawag batas doon. on March 17 of 2024, Yeah. hanggang Gusto katapusan yung milk ng mo? buwan na Yes, ito, pa. Hindi, joke ko lang. qualified to file the claim because Papaabot there niya yung is an container. application for this benefit. However, because the budget Kunyari, January ka, hindi ka. given to us Mula Kasama. 17 lang. is considered as waiting March benefit. 17. Pero sumulat na tayo sa DBM, humingi na tayo ng Ba't kaya hindi pa sinama yung January? para sa kanila. Pero ang sigurado Kailangan ay March. yung January 1, 2025 onwards ay magbibigyan ka agad sa kadahilanan na ang pondo ay nakalaan para sa kanila. Okay. Bali, paano po yung magiging process nito, ma'am? For example, yung lolo ko, na dumating siya sa milestone age na 80 years old this coming January 2025. Ano po yung steps or process na gagawin niya para makapag-avail siya ng expanded centenarian cash gift na 10,000 pesos? 10,000 lang pala kala. Una, pwede siyang tumingin sa ating webpage. Sa webpage natin, www.ncsc.gov.ph. And doon makukuha niya doon yung application form. So, sisilapan niya yun. Or kaya naman, So left to lumigan do. po siya sa OSCA. So guys, maybe in part 3 or part 4, I can just continue this because I'm still finishing the hippo dance since next week the hippo dance will be gone. It will be a acting now in the start of the city. So goodbye.